hindi pala ganito lang yung purpose ng music ko. It has a bigger purpose, and that is to parang warm hug sa mga tao, ganyan, ma-inspire sila. So, ayun po, every time na mag-release ako ng song, parang I make it parang dapat merong something na maibibigay sa mga tao. Hindi basta-basta na parang Basta makapag-release yan. That's true. Ikaw naman, Josue. Para madama yung music. Yeah. Na parang pag nung nadinig ko siya, parang gusto ko bigla mag-gym. Hindi ko Hindi ako nag-gym, so nag-aaral ako. Sabi talaga. Oh my God. Gusto ko mag-gym Ay, parang ganun yung feeling. Pero tatakbo since ka hindi bigla. ako nag-gym, Oh. naglaro na lang. Pero ayun yung na-feel ko. So, since parang may string na na-pull sa akin, sabi ko, hindi to pwedeng hayaan lang. Yun, nilapatan ko agad siya. Ito yung gusto kong mangyari sa kanta. May choir na parang, yun yung boses ng magdadala sa'yo na parang bibigyan ka niya ng energy to push. Tapos dun na dire-diretso yung determinado. Yun yung binigay. So, ikaw gumawa na, diba? Yung part ko. Sobrang maganda it's a good feeling. Kaya pinagpatuloy. Pero writing this song, is it coming from a personal sense that yun talaga yung gusto nyong manggaling sa inyo? Oh, Is it, pero parang kasi pag-usapan namin ni Sam going into this episode, sabi namin, paano kaya nila nafe-feel yung determination when you're already somehow up there? Ano pinaghuhugutan nyo? Alam mo, dyan sa sagot na yan, never ako personally, I think si Joshua rin, never namin na nakita yung sarili namin na nasa tuktok na kami. Parang lagi namin, ako personally, syempre, kapag nakagawa ka kasi, hindi naman siya yung parang laging perfect or something na proud ka, pero there's always, parang you want something better na maiisip mo pa. And parang yun nga, isa sa mga, pag nasa baba ka kasi, parang lagi kang mag-work hard. May hunger. Pag nasa tuktok ka, parang Gigil wala ka rin naman kasama doon. Parang, di ba, parang mas maganda yung lagi mong binababa yung sarili mo for you to create or parang makikita mo rin yung bigger picture na hindi lang ikaw yan. Maraming tao na or parang fragments yun yung sabi ko. Kahit na ikaw yung gumagawa, ikaw yung sumusulat niyan, maraming experiences or yung ibang tao or yung fragments na nakuha mo sa kanila, kaya mo nagagawa yung mga song na yun. Ganda. Ayun. Palaging nasa baba lang. Parang ganun yung feeling na gusto namin ihatid din. Parang determinado ka pero hindi ka mawawala sa paningin nila. Parang ganun. Gets. Ganda. We have no excuse, guys, to be up there. Di ba yung feeling natin? Kasi syempre, when we have goals, di ba? Tapos nakuha na natin yung goals natin. Minsan, we feel lost talaga. We self-validate too much. Parang, galing ko, wow, gano'n, di ba? But I like that, no? Kasi parang, complacency is never the answer. Sabi nga nila, di ba? Na parang, you always have to keep that drive, yung hunger mo. Kasi, Balahibo. Tinatawid ka parang hinahatid ka niya dun sa feeling Tapos parang yun yung isa sa mga ginagol ko na parang gusto kong makagawa ng music na parang kahit hindi mo siya nakita visually, dapat nararamdaman mo siya. Na parang very cinematic yung feeling. Actually, itong Determinado, very very film-like yung yung dating niya. Para siyang score. yeah. Para siyang entrance. Yeah, parang siya, perfect siya for, I don't know, yung mga scene ng movie na parang, Okay, entrance ni John Cena. Entrance ni John Cena. Ano naman Rocky! Oo, sa WWE or something. Ganun tumakbo yun Mas yung gumaganon yung pyro. Tapos yung nila, dito, chest nila Pinapaganon ba nila? Yun yung nakalala ko dun Tapos meron nga nagsabi na maganda daw na ilapat sa Batang Quiapo or something. Yes! Actually, very action. Parang ganon. So, ayun. Pero yung ugali ko, nadala ko sa grupo ko na maling-mali talaga. Kasi ako sa sarili ko, kapag wala ako sa tone,
Okay lang yan. Ay, mali. Okay lang. Parang inis na inis ako pag nagkakamali ako. Tapos nung, syempre pag leader ka, pare, ako nagre-record sa kanila. Ano ba yun? Wala ka naman sa... Hindi sila ano eh. Hindi sila sanay sa ganun. Oo. Pero hindi ko nasasabi verbally, pero yung action ko, Oh. doon Yung na-hurt buong sila. ola mo, nagbabago. Na-hurt sila. Na parang sabi ko, dapat ko baguhin yan kapag ano, kaya mo yan, daligan mo. So, hindi minsan, kating-kating ka noon, tagal Oo. naman. Nagkukuyaman ka naman. Very supportive. Very supportive. Pero ano siya eh, syempre, paano ko ba i-share? Parang, yung mga tao na kasama ko ngayon, yung, hindi sila expendable. Kumbaga sila yung mga tao na makakasama ko for the rest of my life. Yeah. Na kahit ano pang ugali yung meron sila or kahit ano pang personality na kailangan kong mag-adjust, gagawin ko. Kasi as a leader, dapat yun yung ginagawa ko. Hindi ko dapat sila nila sa akin na kapag ganito, nahihirapan kasi ako eh. Lalo pag napapressure ako na mali yung ginagawa. Mas nahihirapan So, sila. okay, ganun pala. Sige, next time, bibigyan pa kita. Next time, mas galit pa. Oo. Pero sobrang dami kong learnings nung pumasok ako sa group. Gusto ko yung parang dati nung bata kayo, no? Parang hindi kayo makapag-share ng mga problema ninyo. But nung na-interview ko kayo for Mixclusive, tinanong ko yung working relationship nyo bilang magkapatid, di ba? Tapos sabi nyo, hindi naman kayo nag-aaway, but you're very honest sa mga opinion ninyo when it comes to music. So parang naging ganun? If before, sa family nyo, parang hindi kayo ganun ka-open, but in terms of music, parang very open kayo. Ano nga, yun na nga. Siguro kasi pag Hindi yun talaga eh, pagpangit-pangit eh. pangit-pangit eh. Hindi mo masasabi ano eh. Mas objective. Oo, yun, ganun ka talaga sa bahay. Tapos hindi, sa bahay din namin, hindi pwede yung pwede na. Yes. Dapat ano. Well, I think, hindi naman siya masama. I don't think na hindi masama siya or hindi ko alam effect sa ibang tao. Pero kasi kuwari, growing up, parang kailangan achievers kami. Parang ganun. Ano sa amin? Parang Tough love talaga. tough. Yan Sobrang pala yung sasabihin ka. Sobrang nagmamatter yan sa amin. Kuwari, ano ka, first grading, 98 yung grade mo. Pag naging 93 yan, na second grading, kahit na ikaw pa rin pinakataas, bakit mo ba? Parang ganun sa amin. Pero hindi ko masasabi na pangit siya. Kasi right now, sobrang nagagamit ko siya sa mga True. Nag-reflect sa excellence niyo as musicians. Yes. Tsaka ako personally, ayoko rin na pwede na. Basta pwede. Kailangan maganda yung mailabas ko. Ikaw ba? Sa music pero nung bata ko, pwede na. Hindi kasi bunso kasi siya eh. Bunso siya eh. At Paborito. least honest. Pero may top naman ako. Grabe ka naman, paborito ka naman. Parang ikaw lang pwede. Hanggang elementary, high school, wala na. Pero sa music po, hindi pwede yung pwede na nga. Kasi mahal mo na yung ginagawa mo. So hindi ko pala mahal yung pag-aaral. Okay lang yun. Joke lang, hindi ako. Hindi ako kayo. Whatever floats your boat. Sa academics naman. Pero even sa music, para siyang kuya sa'yo. Yun yung relationship niyo. Or nag-i-equalize ngayon. Hindi. Kasi personally, I think sa pag-produce nga, mas magaling siya sa akin. I mean, pag sa pag-produce kasi, kailangan maalam ka rin dun sa DAW na ginagamit mo. And how you can create those sounds. Yeah. For example, parang kailangan mo ng tremolo or something. Nasasamayin ko siya, pero kung hindi ko siya Hindi mo kaya alam paano gawin. kung paano gawin dun sa kailangan ko ng tulong. So, siya rin naman, kung wala siyang idea, pero alam niya kung paano i-navigate yung Kasi he had time na magkaroon talaga ng time to practice and learn things. Siguro ako rin, kulang din, tamad din ako. Hindi naman siguro sa tamad. Busy. Busy na. Kasi actually sa sayaw, hirap na ako sa sayaw, magsaulo ng sayaw. Sa lahat sa amin, sa grupo namin, ako yung pinakamabagal magsaulo ng steps. So parang extra effort ako palagi pagdating dun. Na Sila naman nag-frustrate sa'yo. Balik na. Quits lang. Quits lang. tatanungin ko kayo, napapastrate pa kayo sa akin. Hindi, pag na kailangan na umusad, sige, usad na tayo, mabaya ko na practicing gano'n. Hindi pwede. Yung recording, hindi pwede ganun kasi pwede yun. Please confirm. Please confirm.
I love it. Very, very complimentary nga kayo in terms of skill set, no? Kasi yun nga, si Josue more on the producing, tapos ikaw, Pablo, on, art, like, even, Mas director yun. directing. Even yung mga performance video ninyo, na-share nga ng Yes. team na gumawa ka pa ng storyboard. And I think that's where the achiever comes in, di ba? Na lahat ng gusto mong gawin, gagawin mo. And in detail. Yeah, Great parang detail. hindi nga pwede na. Like, it has to be yung gusto mo talaga. And mahirap din gumawa ng mga stuff na hindi mo gusto, di ba? Like, you have to do it. So, kwento kayo about yung experience niyo, especially for the performance videos, kasi grabe yung nagawa niyo cinematically, musically, performance-wise, grabe. So, musically, yun yung akala, yung mga performance video. Paano ba? Gusto ko kasi pag may pinanonood ako, kailangan mararamdaman ko siya. So, medyo nag-veer away din ako dun kasi sa group namin, medyo siguro clean palaging look namin. Gusto ko, let's say, merong scene na inuman, dapat parang bagong gising ka or something. Yes. Kung ano yung sitwasyon, dapat yun yung makikita nila. Kasi lahat ng elements na nakikita mo, pati yung tunog, nagko-contribute yan para maramdaman ng tao yung gusto mo ipahatid. So, ayun din, pagdating sa mga ganyang video, gusto ko rin ipakita na yung pagiging responsible. Kasi, if you want to talk about something, hindi rin pwede na, alak. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa video. But you can show it, but yung messaging mo dapat palaging being responsible. Na parang, hindi bawal, hindi dapat lagi-laging umiinom or ano yung pinakatama or ano yung pagiging responsible na. So, yun. Tapos yung mga kasama ko dun sobrang hindi yung mga actors Yeah. Dancers yun. Yeah. Scouts. Sobrang natural nila. Yeah. Sabi ko, ang galing naman itong mga to. Ibig sabihin, love din nila yung ginagawa. I feel like yun yung nag-translate dun sa mismong video. Pati yung banda. Kasi nasa loob kami ng isang room dun eh. Sobrang ingay nun. Kasi wasak yun talaga. umahampas yung drums tapos tumutugtog yung banda. Kasi naka-speakers kami nun Tapos habang para talaga siyang na-imitate or na-simulate namin yung Tambay inom ng jamming. Parang nandun ako So parang kung itanggalin yung banda, parang laki nagpapatugtog sa isang speaker na Pero yun, live band yung tumutugtog. So, nung time na yun, parang nararamdaman ko talaga na nandun ako dun sa moment na nagiinom. Pero lahat yung juice lang. Cute. So, ayun na. Gusto lang yung mga lasing. Oo. Pero yung mga mata nila, parang lasing. Galing. For legal reasons. Pero yun nga. Go. Ano nga yung point ano? Yung experience lang. Yung experience mo lang. Experience sa video. Okay naman po siya, parang at home lang. Tapos parang No, pero yun nga, doon natin makikita na music is much bigger than what you think it is, di ba? Parang for all of us, music, I mean, pati sa amin, music, it's a big part of yung mga ginagawa namin. And to see yung determination ninyo throughout everything, sobrang nakaka-inspire, not just for us, but for everybody listening and watching then. So, grabe na-inspire talaga ako. No, I'm happy kasi yun nga, it's so easy to parang, alam mo yun, be complacent madali talaga, di ba? And it's also easy to say na determinado ako and not do anything, di ba? Sobrang, That's true. di ba? Sobrang dali nun. But to see you guys na actively working, kahit na nagpapahinga kayo, music pa din yung nasa isip niyo. Ano excuse ko? Wala. So, dapat ganun din tayo. But before we let you guys go, may message ba kayo to anybody that's struggling, with yung parang, kasi burnout, very real, di ba? Not just music, anyone who's struggling in life. Tama. May message ba kayo for them? extreme determinado. Nandun yung sagot. Determinado. Hindi ko siguro, the struggle is real. Pero yung iba yung meaning sa akin na the struggle is real. Kasi right now, parang yung struggle ko, nagiging way ko para makilala. Yes. Kasi ba, sumusulat ako ng kanta. Para let's say sa SB, it's a painful experience, pero nilagay ko siya sa kanta and nakarelate yung mga tao. Yeah. Nakilala ko dahil dun. So, parang embrace the struggle kasi
andyan naman yan. Pero hindi naman yan forever nandyan. So parang push and pull lang siya. Parang feeling ko, it's part of life and we all need to accept it. But yun lang, mag-focus lang siguro dun sa mga positive things din na nakikita na basta mag-focus sa mga positive things din. Kasi, yun nga, parang mga parents natin, yung mga friends, sobrang important yan sa buhay natin. Na baka pag nandun na tayo, nawawala sila. Yun lang. For sure. Ikaw, Josue, may advice ka ba? Siguro po yung sa mga gusto lang mag-start ng music kasi parang akin po ang naging pinakamahirap doon yung pinakauna kong ginawa. Yes. Parang pag hindi mo na, siguro ang tagal ko po merong hinandang first song, ito una kong song. Pero ang dating pala, in-overthink ko lang. Kahit pala na ilabas mo dapat. Basta lang kung maganda ilabas mo. Kung baga, pinaghirapan at saka Basta mahal mo yung nilabas mo. Yun po yung, siguro parang 2020 pa lang, 2018 pa lang, meron na po akong song na nagawa. Instrumental na rin. Pero nakapaglabas ako, parang, pinush niya pa ako noon. Diba? Yung nakala, siguro 2020 na yun. So, yun lang po sabi ko. Yung first step, kailangan yung i-take para magtuloy-tuloy yung biyahe. Galing. Yeah, that's true. And yung beauty is in the struggle, no? Sabi ni J. Cole. Shout out. Ay, favorite yun. Favorite ko yan. Shout out to J. Cole if you're watching. There's beauty in the struggle. Ugliness It's just ugliness in the success. Nakatato yun sa body ko. No, it's true though. It's true though. I have love yours somewhere. No, pero true yun. Kasi minsan,